Magandang araw po sa ating lahat at muli tayo po ay magbibigay ng idea sa ating ka-TH na nagpakita po ng markang ito. At ipinakita po sa akin mismo ng personal at gusto niyang makita rin po kung ano yung idea ko rito at yun po ang ating i-decode ngayon at bibigyan ng kahulugan. Sige, panoorin po muna natin to. Meron po tayo ngayong i-decode ngayon at ibibigay po natin ang idea po natin dito sa pako na ito na marka. At ito po ay meron pong dalawang marker at makikita po natin dyan ay makikita po tayo dyan nakalagay sa marker ng ulo ng pako ay merong letter T dyan na isa na maliit na letter T at meron mas malaking letter T. So dalawa lang po ibig sabihin yan. Meron pong yung maliit na letter T ay nagbibigay na ang ibig sabihin ito ay treasure under, and then itong isa naman ay tunnel entrance or entrance, at sinasabi mo nitong dalawa na merong treasure. Okay, treasure sa lugar na to or tinutukoy nito. So saan banda po yan. At the same time sinasabi rin po niya na mayroong tunnel. Okay, so meron siyang tunnel. Hindi po natin alam kung horizontal or vertical or drifting tunnel. Pero sa aking palagay ay base po dun sa nahukay po ng ating ka-TH ay ito ay vertical tunnel or white tunnel. Maaring merong naka-white tunnel yung tunnel sa baba. At tinuturo nito kung saan banda po ay yung tinuturo po ng pako na to. So anong direksyon? Ito po yung direksyon na yan. Kung saan makikita yung treasure. Sinasabi yung treasure under. At yan po yung susundan po natin. At yun yung sinasabi po ng marka dito na merong tunnel at merong treasure under. Sabi niya treasure under. At the same time, yung entrance ay tinutukoy niya ay pababa. So, direct po na tinuturo ng pako na to. At makapansin po din natin yan ay meron pong mga guhit or tatak po. Okay. Meron po tayong tatak. Meron pong tatak dito. Titignan po natin ang tatak. Ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 tatak po yan. At sa kabila nito meron din po. At bago yan, meron din po ang tatak dito na 4 po. So hindi lang malinaw dito pero isa po ito, 2, 3, saka 4 dito po. Medyo nayupi lang dito sa part na to. So 4 din yan.
At kung makikita po natin doon sa kabila din po, itong kabila ay ganun din. Meron din po siyang 8 na tatak. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 din po yung tatak dyan. At dito sa baba po ay meron din siyang 4. So mabibilangin pa natin 1, 2, 3, 4. So 4. So parehas lang dun sa kabila. So bali 16 na to sa kung pagsama-samahin ito at sa kabila ay 16. So pagsama-samahin nyo na sa dulo, dulo-dulo naman ay 4 plus 4 is 8 sa baba. At meron pa kong isa akong napansin na isa yung ito. So meron pong guhit yan, medyo natakpan lang, so may guhit po yan. So parang hinati po yung itong pako na to. So hinati po, so maibig sabihin po yan, maibig sabihin po yan. At napapansin po natin dito sa pako na to na so ganito pa niya, merong guhit sa kabila. Sa kabila po yung guhit niya kasi hindi dito. Pero sa kabila may guhit sa may kalahati. So ang ibig sabihin po niyan, itong bibilangin natin po na to, 8 plus 8 yung sa kabila is 16. So yan po equivalent ng 16 meter. So mapapansin na 16 meter. At ito naman nagre-represent po ng pinakadulo ay deposito. So 8 po yan na box of gold. So 8 po yan na boxes of gold sa pinakadulo. So ibig sabihin ang lalim na lahat na nito ay umaabot sa, kasi 16 yung kalahati at plus 16 pa. So aabot po tayo dito lahat ng 32 meters ang lalim, or baka more than pa. So but ang pinaka minimum is 32 meters ang lalim nitong deposito na to. So yun po yung aking pagbasa rito. At isa po, at dito sa experience po ng ating katiits, ito po ay itong pako na po na to ay nakalagay sa isang muhon. So yung bundok po, yung bundok po ay nakaganon po siya. At kung saan nakuha yung marka ay dito po. So dito po nakuha yung pako sa tuktok nito. So meron din pong muhon. May muhon po dyan na nakalagay. At lumalabas yung ulo ng muhon. At yung pako ay nasa gitna. Okay po. At yung design po ng muhon ay ganito po yung design ng muhon.
So ito po ay 60 centimeter or pumapalo po siya ng more than 24 or plus or 24 meters. So nasa kulang-kulang po 24 meter. 24 inches pala, inches. 24 inches. Okay, so yan po yung katumbas ng 60 centimeter or 24 inches. At ito po ay meron po siyang hati dito. Ito po ay 8. Ay, mali. Ito po ay 20 centimeter or 8 inches. Almost 8 inches or ganon. Almost 8 inches. So, yan. So, yun po yung sukat nito. So, at yung pako ay nakalagay dito. Nakapasak po ito yung pako. So, ganyan po. So, kung mapapansin po natin yung ulo nito kasi bilog. Pag titignan mo sa pinakamataas nito ay ganito itsura. Bilog siya. And then yung pako nasa gitna. So, ibig yan. Yan po ay treasure under. Ang ibig sabihin din po. So, ngayon. So, yan po. At mapapansin po natin na ito ay sukat niya po. Ito ay yung sukat nito ay umaabot sa 40 centimeter or nasa 16 inches po. Okay, so yan. So 16 inches at ang kabuuan nito ay mula dito hanggang dito hanggang dito ay yan po ay 24 inches. Pero kung dito lang at saka dito, ito ay 16 inches. So at base sa experience ng ating katiis, yung tubig ay nasa level po ng 16. So, ibig sabihin yan po ay water level po yung bakit may guhit yung muhon dito. Kasi ito yung 16 meters na andyan na yung water level. At yung deposito na andito pa. So, sila po ay naghukay na po sila dito hanggang umabot na po sila ng 23 meter. At kung ako masusunod, ito po ay kailangan maituloy ito hanggang 32 meters. So, ang pinakakaiba na lang dito, ang aking sabihin, maraming markers po ang nakuha nila ito at kakaibang layer ng mga soil, mga backfill. Pero ang pinakakaiba talaga dito yung buto ng tao na nakuha po nila dito na nakatiwarik po ang buto ng tao. So, nakaganon yung buto ng tao. So, ito yung ulo po niya. At yung sumunod na tao na nakuha po nila ay nakaluhod ng buto ng taong nakuha nila. So, yan. Yun yung nakuha, yung kakaiba talaga. At kaya sigurado ako
na ito ay treasure under talaga na ito. At nasa 23 meters pa sila at kulang pa sila, so kailangan ituloy. At pansamantala po kasi nilang itinigil po yung operasyon. So, yan lang po ang aking mababahagi tungkol sa pako na to at saka experience ng ating ka-TH na nag-treasure sa lugar na ito. Maraming salamat po.